Dahil best friend ni Ina Salvacion ng binata, tinulungan ito si Cylon Casimir sa nais itong mangyari upang maipakita sa dating karelasyon ng lalaki na mabilis nitong napalitan ang babaeng nanloko rito. Isang pagpapanggap na nauwi sa pagka-inlove ng lihim ni Ina sa binata. Ngunit alam ng dalaga na hindi siya pwedeng ma-inlove dahil matagal na silang magkaibigan ito. Kahit alam ng dalaga na may pagmamahal na siya para kay Cylon, minabuti niya na itago iyon hanggat kaya at nagpatuloy sa pagpapanggap nilang magkasintahan upang ipakita sa ex ng binata na hindi ito kawalan. Pero dumating ang oras na hindi na kinaya ng damdamin ni Ina. Sa isang night out nila ni Cylon sa isang isla na sakop ng Subic, nalasing ang dalaga at nasabi nito ang lahat. Doon din nangyari ang bagay na pinagsisihan ni Ina sa huli. May namagitan sa kanila. Dahil lasing siya, hindi niya makontrol ang sarili. Ang akala ni Ina, mahal din siya ni Cylon dahil sa nangyari. Ngunit matapos ng gabing yun, ay nabalitaan na lamang ng dalaga na nagkabalikan ng binata at ang dati nitong nobya. Walang ibang nagawa si Ina kundi ang umiwas. Pero nang mapansin ang pagbabago sa katawan at malamang buntis, nagpasya si Ina na bigyang katuparan ng hiling ng ama nitong banyaga na siya ay makita. Sa Europe nagpahilom ng sugat sa puso si Ina ng ilang taon. Doon din siya nanganak ng kambal. Pero nang mabalita ang nagkasakit ang lola Erning niya, umuwi siya ng Pilipinas dahil wala itong kasama at mag-isa na lang sa buhay. Ngunit paano kung sa pagbabalik ni Ina, muli silang magtagpo ni Cylon at tanungin siya kung bakit siya nawala ng ilang taon? Ano ang isasagot niya? Ipaalam kaya niya sa bilyonaryong ex-best friend na nagkaanak sila? Be careful, Melo. Yes, Mommy. Mommy, faster. Mela, wait, sweetie. Halos hindi magkanda o gaga si Ina habang habol ang dalawang anak palabas ng naiya. Mela, listen to Mommy. Okay. Nakasimangot na tumigil ang babaeng anak sa unahan. Naaalala pa niya. 3 taon din siya bago muling nakatapak sa airport na ito. Matagal na rin. Pero ang dahilan ng naging pag-alis niya ay naroon pa rin. Ngunit ang sakit, tila naghilom na rin gawa ng panahon. Siguro nga, tama ang sinabi ng daddy niya na hindi habang buhay, pwede niyang pagtaguan ng lahat. Mommy, can we eat? I'm starving. Okay, but first, we need to find Mang Domeng. Baka naghihintay na yun sa atin. Sabay na tumango ang kambal. Nagpalinga-linga siya habang nasa labas ng Terminal 2. Wala pa ring ipinagbago ang naiya. Ito pa rin ang iniwan niya 3 years ago. Magulo at maraming mga sasakyang nag-uunahan sa mga pasahero. Hindi gaya sa Europe. Dito ay napaka-crowded. Ma'am Ina. Otomatiko siyang napalingon sa likuran niya. Sabi ko na, ikaw po yan ma'am. Kanina pa po kita tinitingnan. Hindi lang po ako sigurado kung tama ang hinala ko. Hinihingal pa ito habang papalapit. Hawak niya sa magkabilang kamay ang mga bata at gaya niya, nakatingin din ang mga ito kay Manong Domeng na siyang susundo sa kanila rito. Sila na ba ang... Hello Manong Domeng. Hi Manong. Malapad ng ngiti ang sagot ng lalaki. Napakagaganda at pogi ng kambal mo, ma'am. Salamat po. Aba, marunong po silang magtagalog, ma'am. Akala ko ay dudugo ang ilong ko sa pag-i-English. Natawa siya ng mahina. Kahit nasa ibang bansa siya at sa ibang bansa ipinanganak ang mga bata, tinuruan niyang magtagalog ang kambal dahil alam niyang darating ang oras na ito. Halina kayo, doon ang sasakyan sa... Manong, siguro kakain muna ang mga bata. Kanina pa kasi nagrereklamo si Melo. Ganun ho ba? O sige po, ako na ang bahala sa mga dala ninyo. Hihintayin ko na lamang po kayo sa sasakyan, ma'am. Hindi ka ba sasama? Tara na ho, Manong. Napakamot ito ng batok.
Busog po ako, ma'am. Katatapos ko lamang din kumain. Ganun ba? Sige, Manong. Babalik din kami agad. Marami namang restaurant sa labas ng NAIA. Pinagbigyan na rin niya si Melo kung saan ito nais kumain. Parang kailan lang. Mag-isa lang siyang pumasok ng NAIA. Pero pagbalik niya, 3 na sila. Kinapa ni Ina ang puso. Animoy hindi na nito nababakas ang sakit na dulot ng nakaraan. Siguro sadyang mabilis lamang siyang nakapag-move on. Lalo at siya lang itong nagmahal. Nagmahal ng lalaki na alam niyang una pa lang, hindi na tama. Siguro umasa lang siya. Talaga nga namang mahirap talaga ang umasa na walang kasiguraduhan. Mommy, naiihi ako. Ha? But nakapila ako. It's okay, Mommy. Ako na lang ang sasama kay Mela sa CR po. Hindi anak, saglit lang. Susunod na tayo sa... Ayos lang po, Mommy. Doon lang yung CR, Mommy, oh. Ani Melo. Please, Mommy. Ihing-ihi na po ako, Mommy. Ako bahala kay Mela, Mommy. I'll protect her. Nagdadalawang isip pa siya. Pero dahil nakikita naman niya ang dulong pasilyo at may security guard naman, pumayag na rin siya. Careful, nasabi niya nang makitang tumatakbo ang dalawa. Maiilang pumapasok sa fast food kung nasaan sila ngayon. Sa bagay, lunchtime na rin, kaya hindi maiiwasang maraming kumakain sa fast food na ito. Ma'am, agad na baling ang atensyon ni Ina sa fast food stop na nasa counter. Sir, magandang tanghali po. Guard, nakita mo ba ang kasama ko kanina? Ang mga bata po? Sagot ng lalaking gwardya. Nagtatakang lumingon si Xylon sa gwardya. Mga bata? Opo sir, hindi po ba? Kasi kamukha niyo ho kasi yung mga batang kadadaan lang dito. Baka kako, mga anak niyo po sila sir. Natigilan ng binata dahil hindi mga bata ang kasama nito, kundi si Linsay. Melo, Mela, bakit ang tagal niyo? Kasi po, may stranger doon. He asked Mela kung anong name naming to, Mommy. Kumunot ang noo niya. Why did he do that? We don't even know. Pero I think he is not bad po naman, Mommy. Tinanong din po niya ako kung sino ang mami namin. But hindi namin siya nasagot kasi may nag-call sa kanya. Kaya nag-run na kami pabalik dito, Mommy. Next time, kung hindi niyo kilala, wag na kayo makikipag-usap, okay? Yes po, Mommy. Good, sige na. Eat na tayo para makauwi na tayo. Parang may kung anong kaba siyang naramdaman ng mga oras na iyon. Pinawi na lamang niya dahil napakalawak ng Pilipinas upang magtagpo ang landas nila ng taong yun. Siguro masaya na ito sa babaeng minamahal. Habang siya, natigil na lang bilang isang single mom. Hindi naman masama yun. Ito nga ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya bilang isang babae. Pero ang isiping walang ama ang mga anak niya, doon siya nasasaktan. Ayaw niya na mga balahin pa ang ama ng anak niya. Dahil alam niya na masaya na ito sa babaeng tunay nitong mahal. Ganun naman ang nagmamahal, hindi ba? Handa kang magparaya para sa taong tunay na minamahal ng mahal mo. Nagmahal siya ng maling lalaki. Wala namang kasalanan si Xylon. Siya lang ang nag-expect ng sobra. Sa huli, nagkamali pala siya. Grandma! Pagbaba pa lamang ng sasakyan, kanya-kanyang takbo na ang mga bata patungo sa main door ng ancestral house ng lolo at lola niya. Ako na po dyan, ma'am. Sling bag lamang ang binuhat niya, tsaka sumunod sa mga bata. Tumigil siya sa gitnang bahagi ng pathway. Dinama ang biglang pag-ihip ng sariwang hangin. Ipinikit saglit ang mga mata. Narito na talaga siya. Amoy na niya ang simoy ng pinagmulan, ang bayan na iniwan niya ng ilang taon para sa isang tao. Ang gaganda't gwapo pala ng mga apo ko sa personal. Kakapasok lang ng kambal nang tumapat naman siya sa may pintuan. Opo, mana sa'yo lola. Kamusta ka na po? Anya na sinabayan ng pagmamano. Mana kamo sa'yo. Natawa pa ang lola niya. Noon ay wala pa itong alalay ng tungkod. Pero ngayon ay meron na. Hindi na rin maitatago ang kulubot ng mga kamay, braso at muka. Noong namatay ang mama niya, ang lola niya ang tumayong ama
at ina sa mahabang panahon, ang nag-aruga, nagpaaral at nagbigay ng magandang buhay sa kanya kahit wala siyang ina at ama. Siguro kung hindi pa siya nito pinilit na puntahan ng ama niya sa ibang bansa, hinding-hindi niya iiwan ang kaisa-isang lola na nagbigay sa kanya ng lahat. Pero siguro talagang ginusto ng langit na umalis siya ng oras na iyon, dahil kung hindi, baka nakakulong pa rin siya sa damdamin na una pa lang ay mali na. Heto, ayos lang. Tumatanda na rin ako, apo. Inakay niya ito patungo sa loob ng kabahayan. Baka sangiti sa labi nito habang patungo sila sa living room. Ngayon pa lang ay sobrang saya ng puso ko, apo. Nabigyan din kasi ng katuparan ng hiling ko na sana mapuno ng tawanan ng buong bahay na ito. Naririnig mo ba? Tawanan ng mga bata, takbuhan at sigawan. Ngayon lang ulit na buhay ang bahay na ito, apo. Ngumiti siya. Masaya siya na makitang masaya ang kanyang lola. Hindi nga siguro siya nagsisi na umuwi siya rito. Halik kayo sa komedor. Nagpahanda ako kay Linda ng tanghalian. Sumunod na lang siya. Hindi niya na sinabi na kumain na sila bago umuwi. Baka kasi mapawi ang kasiyahan ng kanyang lola. Tawanan, biruan at ingay ng kambal niya ang pumuno sa buong kabahayan. Naririnig pa niya ang takbuhan sa hagdan paakyat. Kakapasok lamang niya sa silid. Ito ang silid niya noon bago siya umalis. Simula bata, ito na ang silid niya. May mga dekorasyon lamang na binago, pero iyon pa rin ang silid niya. Dumukwang si Ina. May kinuha ito sa ilalim ng kama. Isang kahong kahoy na may susi. Nasa kanya pa rin ang susi nun. Dala niya kahit saan. Isa-isang inilabas ang laman ng kahon. At halos lahat, larawan nila ni Cylon. Simula teenager hanggang sa naging binata at dalaga na sila. Si Cylon ang unang minahal niya at unang naging heartache din niya. Walang alam ang binata doon. Pinanatili niyang lihim ang lahat. Pero noong minsang buksan niya ang sekreto, doon talaga siya nagkamali. Ngayon, ang iniingat-ingatang pagkakaibigan nila sa mahabang panahon ay wala na. Kaya ang mga naiwang larawan nito na itinago niya, kailangan nang mawala para tuluyang makalaya sa lungkot na siya rin ang nagdulot. Look, Melo, di ba siya yung stranger na nagtanong sa atin kanina? Napalingon siya ng mabilis dahil nasa likuran niya ang kambal. Ano? Opo, Mami, siya yung stranger sa airport po. Sabay huklit ni Melo ng larawan na kanyang hawak. You know him, Mami? Sabay titig ng kambal sa kanya. Tila lumabas sa katawan niya ang sariling espiritu dahil sa sobrang gulat. Magkaibigan sila ng mami ninyo, mga apo. Bakit po hindi sinabi ni Mami? Kasi hindi nyo pa maiintindihan, mga bata. Sige na, lumabas na kayo. Gumawa si Linda ng cookies. Diba at gusto nyo yon? Nang marinig ng kambalang salitang cookies, kanya-kanyang takbo ang dalawa. Paglabas ng mga bata, isinara naman ng lola niya ang pintuan ng kanyang silid. Buntong hininga ang tanging nagawa niya. Ilang sandaling katahimikan bago umimik ang lola niya na alam naman niyang nasa likod lang din niya. Mukhang hindi pa alam ng mga bata ang tungkol sa ama nila. Hindi na po kailangan, la. Ayaw mo ba talagang ipaalam sa kambalang tungkol kay Cylon na po? Masaya na po si Cylon. Huwag na po natin siyang pakailamanan, la. Pero apo, karapatan din niyang malaman ang katotohanan. Tanggapin o sa hindi, at least nasabi mo sa kanya ang totoo. Tumalikod siya at lumapit sa veranda matapos isara ang kahon. La, hindi na kailangan pang maging komplikado ang lahat. Ayoko pong magtanong lang ang mga bata ng magtanong. Mas mabuting ganito. Tahimik lang po kami't walang inaalala. Naiintindihan kita. Pero paano kung hinahanap ka? La, ayoko na pong pag-usapan ng tungkol sa kanya o sa nangyari po noon. Mas makabubuti po na wag nyo na lamang pong babanggitin sa harap ng mga bata ang pangalan niya. Tapos na po ang tungkol sa nakaraan. Tinutuldukan ko na po ang nangyari noon. Inaako kong kasalanan ko ang lahat at wala akong hinanakit. Nang lingunin niya ito, sandaling nagtama ang kanilang mga tingin. Sigurado ka bang tinutuldukan mo na? Bakit para yatang kasinungalingan ng nakikita ko, Ina? Umiwas siya ng tingin.
Sigurado na hula. Anya bago ito iniwan, kinuha ang kahon sa ibabaw ng mesa sa tabi ng pader. Susunugin niya na ang mga yun. Sa paraang yun, makakalaya na siya sa lahat. Alam ni Ina na ito ang pinakamabuting hakbang para tuluyang makalabas sa kahon na siya rin ang may kagagawan. Masaya na siya para kay Cylon. At peke man iyon para sa lola niya, pero sa kanya, totoo iyon kahit ramdam niyang may bahid ng pilit ang lahat. 1 linggo na rin ang nakalipas nang dumating sila sa bahay ng kanyang lola at sapat na rin ang 1 linggo para sa pahinga. Marami na rin siyang naisakripisyo nang umalis siya ng bansa. Ang negosyo niya na hindi na umusad dahil wala siya. Bubuhayin na niya ulit ang flower shop at bake shop na iniwan niya 3 taon na ang nakararaan. Mommy, sasama po kami please. Saglit lang naman si Mami mga anak. Bakit hindi mo isama, Ina? Sigurado naman ako mababait ang mga bata. Opo Lola, hindi po kami magpapasaway doon. Ito talaga ang inaayawan niya. May kakampi na ang kambal. Okay, but hindi kami magpapasaway? Dugtong ni Melo. And behave lang? Sabat ni Mela. Okay, sumakay na. Aalis na tayo. Yay! Animoy nakawala sa hawla dahil sa sigaw ng dalawa. Natawa na pati ang kanyang lola. Bumalik kayo agad. Magpapaluto ako ng dinner. Dito tayo kakain ha. Opo, Grandma. Sagot pa ng dalawa nang makadungaw sa nakabukas na bintana ng backseat. Hindi na siya magpapadrive kay Mang Doming. Siya na lang ang magiging driver ngayong araw. Total at marami siyang imimit na mga supplier for her flower shop at sa pagpapaayos ng bake shop. Kikitain din kasi niya ang dating mga tauhan, baka sakaling bumalik sa kanya kung sakali. Habang nasa biyahe, abala ang kambal sa hawak na tablet. Dinala niya talaga para hindi mag-iingay at maglilikot ang dalawa para makausad sila ng maayos. Unang pinuntahan ni Ina ay ang dating supplier ng bulaklak sa Makati. Miss Ina, nandito ka na pala. Kailan ka dumating? Noong 1 linggo lang, Bet. Ngiting-an niya rito. Sana tumawag ka, Miss Ina. Ubos ang bulaklak na gusto mo. Pinakyaw ngayon lang. Nagulat siya. Minsan lang kasing may nagkakagusto ng tulips na pink. Kadalasan, siya lang ang namamakyaw nun. Lahat ito? Nakita niyang isa-isang inilalagay sa likod ng Ford ang bundle-bundle na bulaklak. Oho, gagamitin daw po sa kasal. Sumikdo ang puso niya. Hindi maintindihan kung bakit. Kilala mo ba ang anak ni Mr. Ambro Casimir? Minsan kasi noon kasama mo yun sa tuwing namimili ka dito, Miss. Si Cylon? Oho, yung fiancé niya ang namakyaw niyan kanina. Para daw sa kasal nila ng binata. Kala ko nga, kayo ang ikakasal ni Pogi hindi pala. Mami? Mula sa gilid, lumabas si Melo. Itong bata talaga ang kamukhang-kamukha ni Cylon. Natigilan si Beth at namimilog ang mga mata habang titig na titig sa bata. Anak mo, Miss? Pinabalik niya si Melo sa sasakyan bago sumagot. Oo, Beth. Tapos yung napatakip ito ng bibig, sabay sign of the cross. No way! Mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Ina bago bumalik sa sasakyan. Ang alam kasi niya, red roses ang paborito ni Linsay at hindi tulips na pink. Kaya kung ikakasal, bakit yung hindi paboritong bulaklak ang gagamitin nito? Hindi na lang siya namilit. Total at may iba pa rin namang magaganda at paborito rin ng mga mamimili niya noon. Isa pa, hindi rin naman siya agad mamimili dahil ipaparenovate pa kasi muna niya ang 2 shop bago maglagay ng paninda. Dumaan sila doon kanina at marami na nga ring alikabok at may iilang tulo na rin ng bubong. Kaya bago siya magsimula, ipapaayos niya muna ang 2 shop. Magkatabi lang naman yun, kaya napuntahan niya ng sabay. Pag-alis ng sasakyan ni Ina, ay siya ring dumating si Cylon at ang babae na sinasabi ni Beth. Why tulips? Ayaw mo ba, Han? Red roses ang favorite flower mo, right? But I want tulips na. Ayaw mo ba? No, hindi sa ganun. Nagtataka lang ako. Tila naiinis na tumalikod ang babaeng si Beth sa arte ng kasama ng lalaki. Umiiyak ito ay nagtanong lang naman ng kasama.
Yumapos pa ito sa lalaki na tila hindi bagay. How much, bet? Mula sa table ng babae, lumapit si Cylon. Minais sabihin ng babae, ngunit agad na sumunod ang kasama nito sa loob. 50,568 lahat, sir. Para po ito sa kasal? Hindi nakasagot agad ang binata. Yes, manang, kasal namin ni Cylon. Di ba't dapat ang wedding coordinator na ang... Gusto kasi ni Cylon na maging hands-on kami, kaya heto sinamahan niya ako. Isa pa, mas magandang maging hands-on para maranasan namin kung paano mag-prepare para sa wedding. Umabrisyete ito sa binata. Let's go, Han, may dadaanan pa tayong gown. Ramdam ni Beth ang mabigat na pakiramdam ng lalaki. Nais talaga nitong sabihin ng nalaman, pero hindi kasi ito mapag-isa dahil sa babaeng pumupulo-pulupot sa braso ng lalaki. Sana hindi mo pinikot si Sir Cylon. Hindi naman kayo bagay. Si Miss Ina at Cylon ang bagay. Ang kapal, ang arte-arte pa, may paiyak-iyak pa. Bulong na lamang ng babae habang pinagmamasdan pa sakay ng sasakyan ng dalawa. Bakit parang malungkot ka, Han? Don't mind me, I'm fine. I think you're not. I'm fine, Lindsay. Medyo busy lang ako sa trabaho. Si Ina pa rin bang iniisip mo? Alam ko na nagagalit ka sa akin dahil tulips na pink ang pinili kong bulaklak. Alam ko naman yun, Cylon. Paboritong bulaklak iyon ng ex-best friend mo. Mali ba ako? Please stop it. Masakit ang ulo ko, Lindsay. So please, stop it. Alam ko na mahal mo si Ina. Oo, binalikan mo nga ako pero hindi na para sa akin ang pagtibok ng puso mo. Dahil si Ina ang mahal mo. Pinipilit kong maging si Ina. Pero bakit hindi pa rin ako magawang mahalin gaya ng best friend mo? Biglang tumigil ang sasakyan. Napasigaw ang babae na katabi niya. Nakabangga yata sila na hindi iyon namamalayan. Why? What happened? God, may nabangga tayong sasakyan, Cylon. Hindi ka kasi nag-iingat. Can you please shut up? Kung sana nanahimik ka, sana hindi tayo nakasira ng sasakyan ng ibang tao. Narinig ni Ina ang banggaan mula sa likuran. Nakabukas kasi ang bintana ng dala niyang sasakyan. Bago lumabas, nagbili ng dalaga sa kambal na wag lalabas. May bumangga kasing kasunod na sasakyan sa likuran ng dala niyang Montero. What the fuck, Lindsay? Ilang beses ko bang sasabihin? Ina? Tila natuod ang dalaga sa kinatatayuan nang mula sa likuran, nakita niya ang may-ari ng sasakyan na bumangga sa likuran ng kanyang dalang Montero. Ina? Who? Nang humarap ang babae sa dako niya, namilog din ang mata nito nang siya ay makita. Agad na lumapit si Lindsay kay Cylon at kumapit sa braso nito. You mean, ikaw ang may-ari ng... Taas babang tanong nito. Ina, I'm sorry for the... Inilayo ni Cylon ang braso sa babaeng nakakapit rito. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ng lalaki. Hayaan mo na, mauna na ako sa inyo. Pilit niyang binuhay ang tinig. Ramdam niya na hindi talaga maayos ang kanyang pakiramdam. Bakit ganun? Di ba't okay na siya? Maayos na siya? Ngunit bakit ngayon? Parang ramdam niya na dahan-dahang pinipiga ang puso niya. Sobrang sakit nun. Lalo na nang harap-harapang nakita niya ang dalawa na magkasama. Ina, can we... Han, bakit hindi mo bigyan ng invitation card si Ina? Saglit niyang pinasadahan ng babae. Nakangiti ito ngunit alam niyang pilit lamang yun. Ikakasal na kami ni Cylon. Magiging masaya ka naman sa amin, right? Congratulations sa inyo. Tumalikod siya. Kailangan niyang bilisan dahil may mga batang makulit na baka sa ilang sandali lang lumabas na ng sasakyan. Tinawag pa ni Cylon ang kanyang pangalan. Ngunit hindi ito nakahabol dahil pinigilan ni Lindsay. Mabuti na rin yun. Tama nga talaga ang sinabi ni Beth. Ang dalawa nga ang ikakasal dahil sa mga bulaklak na nakita niya sa likuran ng sasakyan ng mga ito at napakarami nun. Cylon, come back here. Bakit mo pa rin? Pasara na ang pinto sa may driver seat nang marinig niya ang sigaw ng babae. Pinasadahan niya sa side mirror. Si Cylon, palapit na ito sa kanila. Binuhay niya agad ang makina, tsaka iyon pinaharurot. Ayos lang na may nakalas sa bahagi ng sasakyan. Umaandar pa naman, tsaka na lang niya sisingilin ng may gawa nito
kapag hindi niya nakasama ang mga bata dahil ang pinaka-importante ngayon, hindi makita ni Silo ng kambal dahil ayaw niyang maging dahilan ng hindi pagkakatuloy ng kasal ng mga ito. Mami, so fast po tayo. Ani Melo, may nahabol po ba tayo, Mami? Why so fast po? Tsaka naman sinundan ni Mela. Mula sa side mirror, walang awat siyang nakatitig roon. Hinahabol sila ni Cylon. Kailangang makalayo dahil ayaw na niyang muli na namang masaktan. Ayaw na rin niyang maging dahilan ng lahat o kahit ang mga bata. Mami, I'm scared. Mami, slow down po. Naririnig niya ang sigaw ng dalawang bata pero nakatuon lamang ang atensyon niya sa nakasunod sa kanila. Isang walang pakundangang pagliko sa kanto ang ginawa niya upang ilihis ang sumusunod. Hindi niya alam kung saan yun papunta, ngunit lumiko pa rin siya. Ngunit ganoon na lamang ang lakas ng pagkabog ng buong sasakyan nang bumangga ang minamaneho niyang sasakyan sa poste ng kuryente. Nakaiwas ang van sa huling sandali na kasalubong nila kaya ang sasakyang dala niya ang napuruhan. Nalingunan pa ni Ina ang kambal. Nawalan ng malay ang dalawa. Animoy nawalan siya ng lakas nang makita ang kalagayan ng mga ito. Ngunit hindi rin nagtagal, nangihina na rin siya, lalo na at may sugat ang noo niya. Ina! Napapikit na ang dalaga nang marinig ang pamilyar na tinig. Cylon, ang mga bata, unahin mo ang kambal. Hey Ina, wake up! Ina, stay with me please, Ina. Ang mga bata, unahin mo ang mga anak natin, Cylon. Nagawa pang sambitin iyon ng dalaga bago nawalan ng malay. Anak nila ni Ina mga batang yun, Mami. Oh, tapos? What? Anong tapos? Paano na ngayon matutuloy ang wedding namin ni Cylon kung dumating si Ina tapos may mga anak pa? Don't worry, matutuloy ang kasal niyo, Iha, at walang sino man ang makapagpipigil doon. I assure you that. Paano tayo nakakasiguro, Mama? Natatakot akong iwanan ako ni Cylon. Alam naman natin na hindi na halos naniniwala ang lalaking yun sa sakit ko, di ba? Nagdududa na siya, Mommy. Huwag kang mag-alala. I have a plan. Natapos lang ang pag-uusap ng mag-ina nang may tumawag kay Lindsay sa isa pa nitong number. Kailangan itong umalis ng hospital dahil sa emergency meeting na iyon. Nakita ni Mang Doming ang babae na palabas ng hospital. Pero dumiretso na rin ito papasok dahil sa mag-iina na naroon sa loob. Nauna lang din ang lola ni Ina ng ilang minuto. Dok, kamusta ang mag-iina? Sa ngayon maayos na ang lagay ng kambal. Nawalan sila ng malay sa sobrang takot. May kaunting gasgas lang din sa noo. Mabuti na lang at may seatbelt kaya hindi napuruhan ng mga bata. Ang mami nila magigising din siya. Nagamot na rin namin ang naging sugat sa noo at kaliwang braso niya. Mababaw lang ang naging sugat ng pasyente kaya magiging maayos din siya in no time. Salamat, Dok. It's our job, sir. Nakipagkamay si Cylon bago tumalikod ang doktor. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na may anak sila ni Ina at kambal pa. Cylon, iho, nasaan sila? Si Lola Erning yun. Kita niya ang lungkot at takot sa mga mata nito nang makalapit sa kanya. Nasa loob po, La. Sinundan niya ito papasok ng private room kung saan naroon si Ina. Ang mga bata ay kasama rin doon. Nag-request kasi siya na kung pwede, isang silid na lang upang paggising ni Ina, makita nito ang dalawang bata. Pumayag naman ang doktor. Ako nang bahala sa kanila, iho. Pwede ka nang umalis. Nagulat siya sa sinabi nito. Alam naman niya na hindi sila nagkaunawaan ni Ina bago ito umalis patungong ibang bansa. Alam niya na may sama ito ng loob pero handa siyang humingi ng tawad kay Ina. Lalo na ngayon at nalaman niyang may mga anak sila. Hindi pwedeng ilayo sa kanya ang mga bata ng ganun katagal. Hindi siya papayag. La, hindi po ko aalis. I need to stay here with them. Pero iho, baka magalit si Ina. Hindi siya ang dapat magalit, La. Ako ang dapat na magalit dahil sa ginawa niya. She tried to run away from me na hindi niya naisip ang magiging kahihinatnan. Nagawa niyang isaalang-alang ang kapakanan ng mga bata. Our children. Alam mo, Cylon? Alam ko na po, La. Kung ganun, iho, pasensya ka na
Dahil alam kong may mga problema kayo ni Ina na kayo lang ang nakakaalam. Pag-usapan ninyo, huwag niyong idadaan sa init ng ulo dahil may mga batang madadamay dito. Siya lang naman po ang hindi nakakaintindi la. Umalis siya nang hindi man lang ako kinakausap. Ano? Anong sabi mo? Napalingon ang dalawang nag-uusap kay Ina. Pilit na naupo ang dalaga sa kinahihigaan nitong kama. Ilang saglit na tinitigan ng kambal niya bago ibinaling muli ang tingin kay Cylon at sa kanyang lola. Ayos ka na ba, apo? Kamusta ang pakiramdam mo, Ina? Ayos lang po ako. Desmayadong anya. Lalabas lang muna ako para bumili ng makakain mo at ng mga bata. Baka magising na rin kasi sila. Ni hindi na nito hinintay ang sagot niya. Lumabas ito kaagad. Ilang sandaling namayani ang katahimikan. Nagsusukatan sila ng tingin sa isa't isa. Siya ang unang nag-iwas. Hindi niya pwedeng itanggi. Mas kumisig pa ito ngayon. Hindi mo man lang inisip ang kaligtasan ng mga bata. Paano kung mas malala ang nangyari? At mas malala ang nangyari sa kanila? Hindi ka man lang nagbago. Ugali mo pa rin ang ugali mo noon. Di bali nang may masaktan, makalayo ka lang. Wala ka talagang balak na sabihin sa akin ang totoo, right, Ina? Bakit pa ha, Cylon? Bakit ko pa sasabihin sa'yo kung ikakasal ka na? Karapatan kong malaman ang tungkol sa mga bata. Ikasal man ako o hindi. Dahil anak ko rin sila, Ina. Anak? Wala kang anak. Akin lang ang mga anak ko. Akin lang sila. Nakamuntik mo ng madisgrasya dahil sa pagiging makasarili mo, Ina. Singhal nito kaya siya ay natigilan. Hindi niya inaasahan ng malakas na pagbuga nito ng salita. Gusto kong makasama ang mga bata. What? Nasapo niya ang noo sa biglang pananakit noon. Hindi ako papayag. Kahit masakit ang ulo, nagawa pa rin niyang ituloy ang sinasabi. Are you okay? Lalapit sana ito ng kanyang pigilan. About Lindsay. Ngunit tumigil ito sa pagsasalita nang magring ang cellphone. Unang pagring, hindi nito sinagot. Ngunit muli yung nagring. Sa pagkakataong yun, sinagot nito ang tawag. Hello? What is it now, Lindsay? Cylon, Lindsay is in the hospital. Nawalan siya ng malay. I think lumala na ang sakit ng anak ko. What? Please, Cylon, she needs you now. Hinahanap ka niya. Please, puntahan mo siya dito. Just get out, Cylon. Malamig na usal niya rito matapos nitong ibaba ang tawag. I'm sorry mga anak. Hindi dapat ginawa ni Mami ang bagay na yun. Okay naman po kami, Mami ni Melo. Don't worry about us. Opo, Mami. We're okay na po. Naiiyak siyang napayakap pabalik sa dalawang mga bata. Nakarecover naman ng mabilis ang kambal. Habang siya, mananatili pa ng isa pang araw sa hospital. At dahil ayaw din naman siyang iwan pa ng dalawang bata, naroon na mga ito kasama niya. Mag-iisang araw na nang hindi na bumalik si Cylon. Sana ngay wag na rin itong bumalik para matahimik na siya at ang kambal. Melo, where are you going? Tara Mela, puntahan natin si Lola sa labas. No, Mami said wag daw tayo lumabas, remember? Diyan lang sa labas ng door, Mela. Hindi naman tayo lalayo sa malayo. Nilingon ng dalawang batang ina. Nakatulog si Ina. Lumabas lang din saglit ang matanda para bumili ng prutas para sa kambal. Mag-aalas 5 na rin iyon ng hapon. Iilan na lang din ang mga bisita o bantay na patungo at palabas ng hospital. Melo, wala pa si Lola. Diyan ka lang, pupuntahan ko lang si Lola sa labas. Wag, magagalit si Mami. Hindi ka nakikinig kay Mami. Bad yan eh. Sisilip lang naman ako dun sa labas tapos babalik din ako agad. Mami will get mad at us. Pagagalitan niya tayo. Eh di psst ka na lang. Matagal kasi si Lola. Sisilip lang naman ako. Tsaka I know naman bumalik Mela. Basta ha, babalik ka kaagad. Tumango ang batang lalaki. Of course, just stay there lang ikaw. Wait mo ko dito sa chair. Diyan lang ako sa unahan. Pagtalikod ni Melo, naupo si Mela sa upuang pahaba sa tabi ng pasilyo. May ilang minuto na may dumaang matandang lalaki, tapos hindi na ulit na sundan. Lumiko ang lalaki sa kanang pasilyo sa unahan. Oo, papunta na ako. Bilisan mo, ma'am. I'm so bored here. Huwag kang mabored dahil inaayos na ni Silo ng tungkol sa kasal ninyo. You know what?
Masyadong nagpapaniwala ang lalaking yon na may taning na ang buhay mo, anak. Hayaan mo lang, Mami. Oras na nakasal kami, hindi na siya makakawala pa dahil kahit ipanal niya pa, hindi ako papayag. Habang naglalakad ang babae ay may kausap ito sa cellphone. Saglit nitong pinasadahan ng tingin ng batang si Mela na nakatitig rin mismo sa babaeng kadadaan. About Ina, kahit may mga anak sila ni Cylon, hindi yun makakapigil sa atin, anak. Nang marinig ng bata ang pangalan ng ina, agad itong naalerto. I think nasa hospital din na ito nakakonfine ng mag-iina. Sumusunod ng lihim si Mela sa babae. Hanggang makarating ito sa room 202, hindi nakalapat ang pinto. May kaunting awang, sakto lamang para makasilip ang bata. Did you buy me some pizza, ma? Here. Just eat, bago pa dumating si Cylon. Nagulat si Mela dahil biglang naupo ang magandang babae matapos kalasin ng oxygen at dextrose na nakakabit rito. Pati aparatos na nakalagay sa ulo nito, ibinabari ng babae. Nasaan na si Cylon, ma'am? Ang sabi niya, may inaayos pa about something. What something? Hindi sinabi. Tawagan mo, sabihin mong hinahanap ko siya, mami. Bata, anong ginagawa mo dyan? Biglang naisara ni Mela ang pintuan. Kasi po I'm lost. Can you please help me to find my mommy po? Ang cute mo naman. Alam mo ba ang room ng mommy mo, baby girl? Doon po ako galing. Then hindi ko na alam kung saan na yung daan pabalik kay mommy. Halika, hanapin natin, baby. Kumapit ang bata sa kamay ng nurse na babae. Tsaka ito sumabay sa paglalakad. Pero nakasalubong naman ng mga ito si Melo at ang lola ng bata. Mela, saan ka ba galing? Kanina ka pa namin hinahanap, apo. Apo niyo po, ma'am? Oo, nurse, salamat. Next time, huwag ka nang maglakad-lakad ng walang kasama, baby girl, okay? May kakambal ka rin pala. Napaka-cute niyo namang dalawa. Nakangiting nito. Okay po, thank you po. You're welcome. Kumaway pa ang nurse bago ito tumalikod. Sabi ko, dito ka lang, Mela eh. Bulong pa ng kapatid nito. Halina kayo, pasok na sa loob. Ngunit ganoon na lamang ang gulat ng dalawang bata nang makita ang lalaking nakita nila sa airport at maging sa larawan na pagmamay-ari ng mami ng dalawa. Cylon, iho, nandito ka pala. Nagulat si Mela sa pangalang binanggit ng lola nito. Mela, halik kayong dalawa. Tawag ni Ina sa mga bata. Mami, kilala niyo po siya? Ani Melo, nakatitig lamang ang lalaki sa dalawang bata at parang hindi na ito kumukurap. Yeah, sweetheart. Sino po? My name is Cylon Casimir, ang daddy ninyo. Gulat na gulat si Melo, ngunit si Mela, tila may kung ano itong iniisip. Why, Mela? Ani ng lola nito, ngunit iling lamang ang sagot ng batang babae na titig sa lalaking nasa harapan nila ng kakambal nito. She have only 6 months para mabuhay, Mr. Casimir. Wait, what? Napahagulgol ang ina ni Linsay. Lumingon si Cylon na may nanlulumong mga titig. Mami, ayoko pang mamatay. No, don't say that, iha. Mabubuhay ka pa. God will help you. Magpakatatag ka, anak. I'm sorry, pero hindi na namin nagawa ng paraan. Kahit dalhin sa ibang bansa, yun pa rin ang magiging desisyon. Dahil stage 4 na ang cancer ng pasyente. I'm so sorry. Ani ng doktor. Paglabas ng manggagamot, nasapon ni Silo ng batok. Nahihirapan pati ang binata. Pero may pagtataka rin kung bakit gano'n na lang kabilis ang lahat. Gayong noong mga nakaraan, nagiging maayos na raw si Linsay. Tapos ngayon, biglang ganito na lang. Cylon, ayoko pang mamatay. Gusto pa kitang makasama. Bubuo pa tayo ng pamilya pero paano kapag nawala na ako? Lumapit ang binata. Tinanggap nito ang pilit na pagkakayakap ni Linsay sa lalaki. Everything will be okay. No, this is not okay. Magpakasal na tayo habang may oras pa ako. Gusto kong maging masaya kahit sa maikling panahon lamang. Please, Cylon. Gusto kong maranasan na mahalin na talagaan mo ulit gaya ng dati. Dati na tayong dalawa lang at walang ibang pumapagitna. Linsay, meron akong 2 anak. Hindi madali ang lahat lalo na't may mga... Kunin mo sila.
Papayag akong tumira sa iisang bubong kasama sila. Basta makita't makasama lang kita, Cylon. Kahit na sandaling panahon man lang. Tumutulo ang luha ng babae. Isang desisyon na hindi niya masang-ayunan dahil una pa lang wala siyang pagmamahal kay Lindsay. Ngunit naaawa siya rito. Samantala, hindi ako papayag. But mommy, gusto din naming makasama po si daddy. Tsaka apo, every weekend lang naman ang mga bata kay Cylon. Kapag naging okay na ang tungkol kay Lindsay, magiging maayos na ang lahat. Hindi ho ako naniniwalang may sakit ang babaeng yun, Lola. Mahinang anas niya. Shh, ang bibig mo, baka marinig ng mga bata. Mahinang usal ng kanyang lola. Promise, magbe-behave po kami doon, Mami. Mga baby lang kayo at walang alam ang ama ninyo sa pag-aalaga sa inyong dalawa. We will teach Daddy po how to prepare our foods, how to take a bath and to change diaper kay Mela. Yes, Mommy. Pagsang-ayon pa ng isa. Nakauwi na sila matapos ng kumprontahan kahapon sa hospital. Gustong makasama ni Cylon ng kambal. Ayaw niya, pero dahil narinig ng kambal, wala siyang magagawa kundi sang-ayunan ng mga ito. Lalo na at may kakampi ang dalawa, ang kanyang lola. Daddy! Matinis na hiyaw ni Mela at Melo nang mula sa main door, bumungad si Cylon. Umaga pa lamang ng Sabado. Narito na ang binata para sunduin ang mga bata. Ang usapan na ibabalik ang kambal, Sunday ng hapon. Excited na ang dalawa at kitang-kita iyon sa mukha ng mga anak niya. Gabi pa nga lang ng Biyernes, ayaw na daw matulog dahil maghihintay na lang daw sa daddy. Alam niya na bilang bata, sabik ang mga ito sa presensya ng ama. Ang ayaw niya lang, kasama sa iisang bubong si Lindsay. Yun kasi ang naging hiling nito habang inaayos ang kasal. Si Cylon mismo ang nagsabi nun sa kanya. Gaano kasakit. Hindi niya maipaliwanag. Mukhang siya lang talagang nag-assume na naka-move on na siya. Pero ang totoo, heto at on process pa lang pala ang lahat. Paano niya nasabi? Dahil talagang nasasaktan siya sa tuwing babanggitin ni Cylon ang pangalan ng babaeng pakakasalan nito. Bye, Mommy! Mauna na kami. Tumango lamang siya sa binata. Buhat nito si Mela at hawak sa kaliwang kamay si Melo. Si Manong Domeng ang nagpasok ng mga iilang personal na gamit ng mga bata sa sasakyan ni Cylon. Hanggang pagpasok ng sasakyan, tumunghay pa rin ang kambal at patuloy sa pamamaalam. Gusto niyang sumama, pero ayaw niyang mas masaktan pa lalo. Pipilitin na lamang niyang gawing bato ang puso. Baka sa paraang yun, hindi na siya makaramdam ng sakit. Pero sa may gate pa lang ang sasakyan ni Cylon nang tumigil ito. Si Mela lumabas ng kotse at tumakbo patungo sa kanya. Mommy, can I bring our tub, please? Why, sweetie? Para po may laruan kami ni Melo doon. Sa paliwanag nito, mukhang hindi siya kumbinsido. Basta kasi hindi nagsasabi ng totoo si Mela, hindi ito nakatingin ng diretso sa kanya. Pero hindi na lamang niya tinanong. Ipinakuha na lang kay Manang Linda ang tablet at ibinigay kay Mela. Thank you, Mommy. Babay po. Ngumiti siya habang nakawagayway ang mga kamay sa batang pabalik ng sasakyan sa unahan. Hello, cuties. My name is Lindsay. Just call me Tita Lindsay. Hi, Tita Lindsay. My name is Melo and this is my twin sister Mela. Pakilala ng bata sa babaeng abot tenga ang ngiti habang nakatayo sa entrada ng main door. Oh, so adorable they are, Cylon. Kinabig nito si Melo upang yakapin, samantalang umatras ang batang si Mela. Ikinagulat iyon ng bahagya ni Cylon. Say hi to Tita Lindsay, sweetie. Malambing na anas ng ama. Hi. Sunod naman ito, ngunit tipid ang salita. Sana magkasundo tayo mga bata. Kung gusto ninyo, you two can call me Mommy. Right, Cylon? Tita Lindsay na lang po. We have a mommy naman po kasi. Ani Melo. Si Cylon ang nagturo kung saan ang magiging silid ng kambal. Kumuha lang ito ng interior decorator upang mas mapaganda ang silid ng mga anak nito. At hindi naman ito nagkamali dahil tuwang-tuwa ang bata sa silid na para sa mga ito. Nag-leave si Cylon sa trabaho para sa kambal. Lalo na
at ngayon pa lang nito makakasama sa iisang bubungang mga anak. Hindi matawaran ng galak sa puso ng binata nang malamang may anak sila ni Ina. Lalo na at kamukhang kamukha nito ang kambal. Hindi na nga kailangan ng DNA test dahil kitang-kita sa mukha ng dalawang bata ang mukha ng lalaki sa mga ito. What? Pumayag ka sa ganoon, Lindsay? Are you out of your mind? I have no choice, ma'am. Lalo na at mga anak niyang mga bata. Baka magtaka si Cylon at magduda sa akin kung hindi ako pumayag. Pinatira niya ako dito dahil sa sakit ko at para tuparin ang hiling kong kasal. Paano kung hindi kanya pakasalan? Dahil mas pinipili niya ang mga bata at ang ina na yon. He can't do that. At kung hindi kami makakasal, lulubog ang company na pinaghirapan ni Dad. Hindi tayo makakabayad sa bangko, Mami. Kaya kailangan talaga naming maikasal. Aba dapat lang, ilang taon mo ring sinusuyo ang ex mo na yan na maarte. Kung hindi lang siguro bilyonaryo at nag-iisang pag-asa natin, hindi kita ipipilit sa lalaking yan. Bumuntong hininga ang ginang. Ako na ang bahala. Magagawan ko ng paraan para ako ang piliin niya kaysa sa mga batang yon. Madali lang naman yon, Mami. Do it kung ano man ang plano mo dahil 1 buwan lang ang ibinigay ng bangko bago tuluyang isara ang company. Kapag hindi nagawa nito ng paraan, Lindsay, tapos na ang Torrentio Enterprise. I will, Mami. I will. Pagkalapag ng hawak nitong phone sa side table, sumara ng lihim ang nakaawang na pintuan at may mga paang mabilis na tumakbo patungo sa kabilang silid ng 2nd floor. Mela, sabi ni Daddy, pupunta tayo ng arcade today. Really? Sumilay ang ngiti ng bata habang inilalapag ang tablet na hawak sa kama. May kasambahay na nagbibihis kay Melo, katatapos lang nitong maligo. Saglit lang, baby, tapusin ko lang si Melo, ha? Okay po. Muling kinuha ng batang babae ang tablet matapos umakyat sa kama. Naupo ito roon at nagsimulang maglaro habang naghihintay. Matalinong bata si Mela. Sa edad na 3, marunong nang magbasa ang mga bata. Mas mabilis na natuto si Mela kumpara kay Melo. Kaya na din itong magbilang hanggang 100. Memoryado na rin ni Mela ang alphabet. At kahit mga colors at shape, mas mabilis din itong mag-isip ng ideya kumpara sa kakambal. Halika na, Mela, maligo ka na. Baka tawagin na kayo ni Daddy ninyo. Bago inilapag ang tablet sa kama, may inayos ito sa video. Naka-private na iyon. Opo, kaya nang kunin ni Melo at pakialaman na ng mga applications, hindi nito mabuksan ng iba. Napakamot ito ng ulo. Bakit may password ang videos, Mela? Kamot na batok na tanong ng kakambal. Ngunit inismeran lamang ito ng kapatid habang patungong CR. Sunod-sunod na napapasigaw si Lindsay ng gabing yun. Nasa silid ito na inuuko pa habang sapu-sapu ang ulo. Cylon! Muling umaalingaw-ngaw ang tinig nito sa buong pasilyo. Mag-aalas 7 na iyon ng gabi nang marinig ng mga tao sa mansyon ng sigaw. Naunang tumakbo si Cylon. Manang, ang mga bata wag mong papaakyatin. Diyan lang sila. Opo, sir. Daddy, stay lang kayo dyan. Sa bilis ng takbo ng binata, napatitig na lamang ang 2 bata na nakaupo sa dining. Kumain na ulit kayo. Hayaan nyo na yung babae sa taas. Sige, nakain na. Manang, pwede po kunin ko na lang yung daddy ko doon upstairs? Ani Mela. Bakit, baby? Magdedede na naman yan, Manang. Kapag ayaw niya ng ulam, magdedede yan. No, Melo. You are lying again. Isusumbong kita kay Mami bukas. Why, it's true naman na ayaw mo ng fish at sabaw kaya magdedede ka upstairs. Okay, sige na, Mela. Go upstairs na. Hayaan mo na, Melo. Baby pa din kasi kayo kahit big na kayo. Ha? May baby po ba na big? Whatever, Melo. You are so slow like a turtle. Hey! Ngunit bago pa nahabol ni Melo ang kapatid, nagtatakbo na ito paakyat. Kain na din, Melo. Hayaan mo na ang kapatid mo. Okay, fine po. Habang paakyat si Mela, naririnig ng bata ang sigaw mula sa silid sa 2nd palapag. Nang pumasok ito sa katabing silid, dede ang unang dinampot sa itaas ng side table. Habang dumidede, hawak ng bata ang tablet sa kanang kamay niya. Kawang ang pinto, kaya rinig nito kung may ingay pa sa kabilang silid o wala na. Nang mga lahati ang boteng hawak, tumayo ito at nagtungo sa kabilang silid.
Oh yes, Mommy. Finally, sa next week na ang kasal. Naniwala na siya. Naniwala si Cylon. And I think he'll love me too. Dahil nag-aalala talaga siya sa akin. Good to hear that, Iha. Sige na, Mommy. I need to go downstairs. Kailangan kong kumain. Ang sabi ni Cylon, kung dadalhin daw ba ako sa hospital. I said no need. Titiisin ko na lang. Tsaka uminom na kako ko ng gamot para sa sakit. At magiging okay na rin ako. How about the twins? Nakauwi na ba? Napauwi mo na ba? Not yet. Kailangan ko pang umakting na gustong gusto ko sila. Alam mo bang pumasok ang Melo dito nang walang paalam kagabi? Sa galit ko, nakurot ko nga. Nangingialam kasi. Mabutit hindi nalaman ng Cylon. I think he didn't. Tinakot ko ang bata. Sabi ko, itatapon ko sa basurahan kapag nagsumbong. Wait, what the? Lumingon ng babae at nakita nitong nakasilip si Mela sa may pintuan. Huli na rin para tumakbo dahil nakita na ng babae ang bata. Mela? Hi tita, sabi po ni Daddy baba na po kayo doon. Kanina ka pa dyan? No po, just a second ago po. May narinig ka ba? Muli itong umiling. Bakit po? Ilang saglit na tinitigan nito ang bata. Maya-maya, ngumiti ito. Okay, lalabas na rin ako. Mauna ka na dun sa baba. Pero sabi ni Daddy, hintayin po kita. Just go, okay? Bakit ba ang kulit mo? Natameme na lamang ang mag-aapat na taong gulang na bata nang mapaupo ito sa sahig dahil sa mabilis na pagtulak ng babae. Tumilapon ang tablet nitong hawak. Wait a minute, nagbi-video ka ba? Sa lakas ng singhal nito at sa paglapit nito sa tablet ng bata sa sahig, isang malakas na iyak ang pumailan lang. Hey, shut up! Lumingon ng babae. I said enough! Ngunit mas lumakas ang iyak ni Mela nang diinan nito ang pagkakakapit sa mga balikat ng bata. Tumahimik ka na, hindi naman kita. Daddy! Ano ba wala akong ginagawa sa'yo? Sa pagkataranta ni Lindsay, hindi na nito naituloy ang pagkuha ng tablet. Daddy, Tita Lindsay hurt me. Sigaw ng paslit habang patungo sa kinaroroonan ng ama nito. Sweetie, what happened? Tita Lindsay pushed me, Daddy. Sumisikdo-sikdo pang sumbong nito ng buhati ng ama. No, she is lying. Hindi ko sinasadya. Biglang sumakit ang ulo ko, Cylon, at natamaan ko siya ng matumba ko. Tumingin ito sa bata. I'm sorry, sweetheart. Hindi ko talaga sinasadya yun. Is that true? Nagdadalawang isip ang batang tumingin sa ama. Sorry, sweetheart. Hindi sinasadya ng tita. May sakit si tita at hindi ko na. Humagulgol ang babae. Natahimik bigla ang bata. Dahil bata, hindi na rin ito alam ang susunod na sasabihin. Lalo na nang makitang humahagulgol ang babae. Padadalhan na lang kita ng dinner kay Manang. Pumasok ka na sa silid, Lindsay. Aayusin ko muna ang kambal. Tumango itong umiiyak. Walang imik na bumaba si Mela sa pagkakabuhat ng ama. Kinuha nito ang bottled milk at ang tablet. Pinasadahan pa nito ang babae. Umiiyak pa rin ito. Biglang kinabahan ng bata. Matapos ng hapunan at mabihisa ng mga bata, ay si Silo na ang naghele para makatulog ang dalawang kambal. May hawak pang dede si Mela, samantala patulog na si Melo. Daddy, ikakasal po kayo ni Tita Lindsay? Mula sa kung saang tanong nito, tumigil ito sa pagbabasa ng storybook. Inilapag iyon sa side table at tinignan ang anak na babae. Yes, sweetie. How about mommy? Di ba kapag may mga children, dapat mag-asawa? Why hindi kayo mag-asawa ni mommy? Napaisip ang lalaki. Kasi anak, umalis kasi ang mami ninyo. Hindi ko alam noon na buntis pala siya. Why po hindi mo hinanap si mami because of Tita Lindsay? Sunod-sunod nitong tanong. Yeah, kasi Tita Lindsay sa cancer. And the months to live na lang. Kaya habang nandito pa si Tita, I want her to be happy. Kumunot ang noon ito. Pero Daddy, paano kung naglalay lang sa'yo si Tita Lindsay? What will you do? Do you and Tita still getting married? Huh? How did you? Just answer me, Daddy. Of course I will not. Ginagawa ko lang yun anak para kahit sa sandaling panahon, maging masaya ang Tita Lindsay mo. Tumango-tango ito. Tapos si Mami na ang pakakasalan mo, Daddy?
Sige na, sleep na baby. Bukas, we will go to the ocean park. Gusto mo ba yun? Sumilay ang ngiti sa labi nito na may dalang tango. Good night, Daddy. Good night, my twins. Damping halik sa labi ang ipinagkaloob nito sa kambal bago inoff ang ilaw matapos buksan ang lampshade. Paglabas ni Cylon, bumangon si Mela. Kinuha nito ang tablet at binuksan. Tulog na si Melo. May naririnig pang mumunting hilik sa katabing kama nito. Nagdial ang bata. Number iyon ng mami nito. Yes, sweetheart? Bakit gising ka pa? Anong oras na ya? Mami, pwede mo ba kaming puntahan dito ni Melo? Why anak? Hindi ba happy kayo dyan sabi mo kaninang umaga? Basta mami, come here ka po ngayon dito sa house ni Daddy. Okay sige, susunduin ko kayo ngayon. Mami, mag-open ka ng password. Date ng birthday mo lang po ha. Password? Where and why? Basta mami. Okay, papunta na ako. Pagbaba ng tablet, saktong bumukas ang pinto. Bumalik si Mela sa pagkakahiga at nagkunyaring tulog. The scent, hindi amoy ng kanyang daddy. Lumapit ang babae sa side table ng kama ni Mela at kinuha ang tablet na pagmamay-ari ng bata. Got you. Bulong ng tinig, dumilat ang bata. Tita, that's mine po. Shut up. Alam kong na-video mo ko kaninang bata ka, kaya kukunin ko lang. Don't worry, I will return it to you after I deleted the video. Video po saan? Ang galing mong artista. Mana ka talaga sa nanay mo. Kunyari, best friend, pero may hidden agenda pala. Kung sa bagay, magaling kang magdrama dahil ina mo si Ina. Tita, that's my tab po. Ngunit kahit abutin ni Mela, hindi nito makuha ang tablet sa babae dahil matangkad dito. Asan ang video? Buisit may password. I will sumbong you to Daddy. I will tell him that you are a liar. Bumalik ka dito. Sa lakas ng sigaw ni Mela, biglang binitiwan ito ni Linsay. Nakatakbo ang bata palabas ng kwarto at nagsisigaw ng Daddy. Ngunit nahabol ito ng babae sa mismong tapat ng hagdanan. Wala kang sakit, you just lying. How did you? Daddy! Tumahimik ka. Sa pagkakawasiwas nito ng kamay, tinamaan si Mela. Umatras pa ang bata pero nahulog na ito sa hagdan. Namimilog ang mga matang nakatitig lamang si Linsay. Mela? Kakapasok lamang ni Ina sa main door at kitang-kita ng dalaga ang pagkagulong ng anak nito sa hagdanan. No, sweetie, no! Dumamay si Ina nang tumigil ang katawan ni Mela sa pagkakahulog. Nilingon pa niya si Linsay sa itaas ng hagdanan. What's going on? Cylon, si Mela. Mula sa main door, pumasok din maging si Cylon at kitang-kita ng binata ang hagulgol at pagmamakaawa ni Ina na hawak si Mela. What the fuck? Bilis si Mela, Cylon. Umaapaw ang luhang sigaw ni Ina. Mommy, I need to go now. Why? Napatay ko yata ang anak ni Cylon. Hindi ko sinasadya, Mami. It was an accident. Sabihin mong aksidente. Hindi ka pwedeng umalis. Paano na ang kasal, anak? Ang kumpanya natin, Linsay. Magsasara kapag hindi ka nakasal kay Cylon. Remember your dad. No, hindi ako pwedeng mahuli, Mami. Marami pa akong pangarap. Hindi ako pwedeng mahuli. Habang nasa silid si Linsay, tinatawagan nito ang ina. Si Melo na nasa may pintuan at nakikinig sa dalawang nag-uusap sa cellphone. Nakita ng bata ang tablet na pagmamay-ari ng kambal nito sa ibabaw ng kama. He grabbed it secretly habang nakatalikod at abala sa paghahalongkat ng mga gamit ng babae. Tsaka ito tumakbo palabas nang hindi man lang namamalayan ni Linsay. Nakita ni Melo kung paano gumulong-gulong si Mela pababa ng hagdanan at dahil iyon sa tablet, rinig din ni Melo ang pag-uusap ng kakambal nito kanina at ng kanilang mami. That's why alam niya. Kaya nito kinuha ang tablet dahil din mismo sa narinig nito mula kay Mela. Shit, where it is? Nang marinig ng batang sunod-sunod na mura ng babae na kalalabas lamang ng pinto, marahang bumalik sa higaan si Melo at itinago sa ilalim ng kama ang tablet ni Mela. I don't know, Mami. Mamaya kailangan kong mahanap ang tablet na yon. Kasalanan to lahat ng batang yun. Narinig ni Melo ang boses ng babae at alam nito na nasa silid nila ito. Nagkunyaring tulog upang hindi magduda.
Nang maglapat ang pinto, the little boy opened his eyes slowly. Doon lang din nakahinga ng maluwag ang bata. "Ma'am, saan po kayo pupunta? Wala kang pakialamanang lumayas ka sa harapan ko. Ma'am, gabi na. Baka mapano ho kayo sa daan." "Just get out of my sight. Aalis ako kung kailan ko gusto. Kaya wag kang babara-bara dyan sa daan at baka maihampas ko sa likod mo ang maleta ko." Napatras ang may edad na kasambahay ni hindi na rin ito nakagalaw sa kinatatayuan nito. Pinagmasdan na lang na lumabas ang babae dala ang mga gamit. Walang alam ang matanda sa mga nangyari dahil nagising lang ito nang magsisisigaw na ang mga tao sa bahay. Ang tanging alam ng matanda, nahulog sa hagdan si Mela. Kaya ito dinala ni Sir Cylon sa hospital at ni Ina na ina ng mga bata. "Walang yaka!" Malakas na sampal ang gumimbal kay Linsay nang buksan nito ang main door. Nabitiwan nito ang hawak na maleta dahil sa pagkakaatras. Sinundan ng isa pang malutong na sampal at sipa sa sikmura ng babae. Natumba ito at nasapon nito ang tiyan. "Ma'am, tama na ho." Ngunit hindi nagpaawat sa pulis na kasama ng dalaga. Kinaladkad nito si Linsay at ibinunggo ang ulo sa bakal na hagdan. Sa lakas nun, dumugo ang ulo ng babae. 3 officers ang dumamay dahil kung hindi, baka mapatay ng babae si Linsay. "Bitiwan niyo ko at ako mismo nga hahatol sa hayop na yan, officers." "Huwag niyo pong ilagay sa kamay ang batas, ma'am. May husgado tayo para ilagay sa tamang proseso." "Tama, ilagay sa tamang proseso. Kung napatay niya ang anak ko, tama pa rin ba yun? Dapat kung nakapatay, patayin din. Kung nakasakit, sasaktan din. Ganun ang proseso para sa akin, officers." Pilit siyang kumakawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Ngunit hindi siya makalapit dahil naipasok na sa patrol ang hayop na nanakit sa anak niya. Kung hindi naagapan si Mela, wala na sana siyang anak na kambal ngayon. Kaya abot langit ang galit niya dahil sa demonyong babae na ito. Dahil lamang sa lalaki, nakakaya nitong manakit ng inosente. Para lang sa lalaki, kaya nitong gawin ng lahat kahit pa ang pumatay. "Mabubulok ka sa bilangguan. Mabubulok ka't sisiguraduhin ko yan, Linsay. Doon ka na rin mamamatay. Napaka-demonyo mo." "Wala akong kasalanan. Aksidente yun, Ina. Bitiwan niyo ko, ano ba?" Dura sa mukha ang sagot niya bago ito talikuran. Pagsara ng bintana ng sasakyan, tumalikod na siya. "Mami!" Tumatakbong lumapit ang bata. "Are you okay, sweetie?" Tumango ito. Saglit lamang siya dito para kunin ang bata at ang tablet. Bigla siyang kinabahan. Palabas na ng gate ang mga pulis. Nakalimutan niya ang tablet. Yung tablet kay Linsay. Tatakbo sana siya para humabol sa patrol nang makitang inilabas ni Melo mula sa likod ang kanyang hinahanap. "Ito po yung tablet, Mami." Niyakap niya ito bago isinama paalis. Babalik siya ng hospital dahil naroon si Mela. Kaya siya pumunta rito dahil paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng kanyang anak kanina na ang tablet raw nito ay kunin niya rito. Kahit ayaw niyang iwanan ng anak, nagawa niya dahil sa kapirasong gadget na ito na hindi niya alam kung bakit napaka-importante nito para kay Mela. Sa hospital, Mang Domeng. "Opo, ma'am." Patungo na sila sa hospital nang subukan niyang buksan ang tablet na hawak. Walang kakaiba roon. "Yung videos, Mami, may password. Ginawa po yan ni Mela." Naalerto siya. Naalala niya agad ang sinabi ng bata sa tawag kanina, pati ang password. Nang magbukas, nakita niya ang 3 video. Isa-isang binuksan ni Ina. At ganun na lamang ang gulat ng dalaga nang marinig lahat ang pinag-uusapan ng mag-inang Linsay at Aurora sa video. Nanginginig siya, hindi makagalaw at natameme na lamang. Pilit inaabsorb ang mga narinig at mukhang si Mela ang may gawa ng lahat ng yun. "No, please, officers. May sakit ako. Hindi niyo to pwedeng gawin sa akin. Malapit na rin akong ikasal. Please, pakawalan niyo ko." "Mami!" Nang makita nito ang ina, dumaloy ang luha sa mga mata ng babae. Nasa loob ito ng selda. Nakasuot ng orange t-shirt. Pilit ipinapaliwanag ang lahat habang nasa kulungan, on the process na rin ang hearing ni Linsay. "Wala na ang kumpanya, anak. Hinugot na ng bangko. Wala na ang mga ari-arian natin. Ang natitirang lupa at bahay ay kinuha din.
Kulang pa iyon sa utang natin. Kulang pa daw dahil malaking pera ang niloan ng ama mo bago ito nawala. Hagulgol ang tanging nagawa ng may edad na babae. Tahimik na nakikinig si Linsay. This is all your fault, ma'am. Kung sana pinakinggan niyo ako ni daddy na mayaman talaga si Cylon una pa lang, di sana walang utang at nasa atin pa rin ang lahat. Pero ipinagpipilitan ninyo na si Ray lang mayaman at siya ang dapat kong akitin. Ginawa ko nga pero kapalit naman pagsisisi ko habang buhay. Kung sana nakinig kayo sa akin, kung sana binigyan niyo ako ng pagkakataon na magpaliwanag na bilyonaryo si Cylon, hindi sana aabot na maghihiwalay kami at magpapanggap akong cancer patient para lang balikan niya ako sa kasalanang ako rin naman ang nagkamali. Para akong manika na kung saan mas malaki ang kikitain doon ako. Tama na, this is all your fault, mommy. Huli na at wala na ring kwenta kahit pa magsisi si Linsay dahil sa kulungan na ang bagsak nito at oras na mapatunayan sa korte na kasabwat si Aurora, dalawa silang maghihimas ng malamig na rehas ng ilang taon. I'm sorry, nagmakaawa siya sa akin na balikan ko siya dahil may sakit siya at hindi na magtatagal. Marami siyang ipinakitang mga reseta at mga gamot. Ang mali ko lang, hindi kita hinanap agad dahil nais kong maayos ko muna ang tungkol kay Linsay bago kita puntahan sa Europe. Pero umuwi ka na pala. At ang mga batang nakita ko sa airport ng araw na yun ay talagang mga anak ko pala talaga. Sana pala nakinig ako sa gwardiya na anak ko nga ang mga batang yun. Baka mas napaaga ang pagkikita natin. Hindi ko lang talaga naintindihan dahil ang alam ko kasi nasa Europe ka ng sandaling yun. Di ba po kapag wala na si Tita Linsay, si Mami na po ang pakakasalan mo, Daddy? Napalingon sila ng sabay sa batang nagsalita. Napangiti si Ina nang makitang gising na si Mela. Thanks God, you're awake my love. Naluluhang nito. Hinalikan ni Cylon sa noo ang anak nila. Yes, sweetie, kung papayag ang mami mo. Nilingon siya ng anak, nakangiti ito sa kanya. Please, Mami. Tinignan nito ang ina. Tumango siya. She said yes, Daddy. Really? Doon lang siya pinasadahan ni Cylon. Di ba, Mami? Tumango siya ulit, ngunit ikinagulat niya ang sumunod na nangyari. Tinakpan ni Cylon ng mga mata ni Mela at maagap siyang siniil ng halik ng binata. Sahani mo na ang iba. Bulong pa nito nang pilit kumawala dahil baka makita ng bata. Ouch! Kurot sa tagiliran lamang ang sagot niya. Simula noon, kilala na ni Ina si Cylon dahil sabay silang nagbinat at dalaga ng lalaki. Hanggang college, kasabay pa rin niya at best friend pa rin ito. Sadyang nagkahiwalay lamang dahil lang kay Linsay na sumingit sa kanilang buhay. Doon na rin gumulo ang lahat sa kanila. Ang bake shop at flower shop ni Ina ay under renovation pa rin kaya hindi pa siya busy. Pero ayon kay Cylon, wag na daw buksan dahil hindi din naman daw siya papayagang mag-business dahil mabubuntis daw siya sa taon-taon. Parang baboy lang. Sa ngayon, mag-iisang buwan na rin matapos makulong si Linsay. Hindi pa tapos ang hearing pero ayon sa abogado, isang hearing na lang at ang mag-ina ay makukulong na ng tuluyan. Malaking ebidensya ang nagawa ng tablet. Nalaman kasi doon ang lahat ng panloloko ng mag-ina kaya nadawit ang ina ng babae. Naitanong nga niya minsan kay Mela kung paano nito iyon naisip. I don't know, Mommy. Nalabas ko lang sa head ko na I need to do that for some reason. Siguro para makasal kayo ni Daddy at maging happy family tayo. Napugpog niya ng halikang bata dahil sa pagiging brave, smart, caring at loving nitong anak. Next month na ang kasal. Tatapusin lang muna ang hearing bago ang lahat upang wala nang sagabal at talagang pinaghahandaan niyo ni Cylon, pati ng mga bata. Mahal kita sigurado. Nahihiya lang akong umamin dahil baka masira ang friendship natin. Nagulat nga lang talaga ako dahil ikaw mismo ang nagsabi. Pero hindi ko rin talaga inaasahan na darating si Linsay ng gabing yun para sabihing may sakit siya. Hindi ko rin siya pwedeng pabayaan dahil may pinagsamahan din kami. Pero nang mawala ka, doon ako nagsisi, Ina. Gusto kong itama lahat. Mahal kita at wala nang makakapagbago doon. Naluluha siya na ewan. Mahal mo pa naman ako, diba? Bulong nito. Nasa terrace sila ng silid niya. Ang kahon, sinunog na niya.
Pero pwede pa rin naman silang gumawa ng bagong alaala. May habang buhay sila para gawin yun. Kailan ba nawala? Ngumiti si Cylon, tsaka siya nito kinabig. Naghinang ang kanilang mga labi habang nakatunghay ang bilog na buwan. Mami, Daddy! Ngunit bigla siyang kumawala nang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. We have a nightmares. Sabay na tinig ng kambal. Fine, dito na kayo matulog. Mga anak, kay Lola muna kayo sana. Paano kami makakagawa ng baby number 3 kapag nandito kayo? Tinakpan na lang niya ang bibig ng lalaki dahil sa ingay ng bunganga nito. Nagtawanan ng kambal kaya nahawa na lang din siya. Napakamot ng batok si Cylon. Paano ba naman? Tuwing bath time lang may nangyayari dahil laging may mga batang nakabantay. Diyan na lang talaga para maka-score ang soon to be husband niya.